Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved repair dito mga kabay. Ah, Demolition hammer mga kabay. Ayan. Ayan. Matagal na po ito mga kabay. In-estimate ko ito nung ilan ba yan? Nung nakaraang taon mga kabay, 06/07/2023. So ngayon lang po na-approve. Ayan. So ang papalitan natin mga kabay ito, cylinder, o-ring, bolt and nut mga kabay. Ayan. 6 na allen screw. Ayan, tapos yung nut nya. Tapos syempre yung connecting rod na buo, kasama na po yung ring dito. Ayan. Tapos dalawang o-ring uli at syempre yung handle nya. Ayan. So dito po natin ikakabit mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. Ayan. Ito na po yun mga kabay, ito yung tuyo. Ayan. So wala pong ano yan mga kabay. Natuyuan po siya kaya nagpalit tayo ng connecting rod. Ayan po yung connecting rod niya mga kabay. Oh. Tapos magpapalit din po tayo ng cylinder niya mga kabay dahil medyo may tama po siya mga kabay. Hindi medyo, talagang may tama. So ayan mga kabay, hindi lang makita. Nasa loob po yung gas-gas niya. Ayan, malalim na po. So bago natin ikabit yan mga kabay, lilinisin ko muna ito. So hindi ko na ipapakita kung paano maglinis mga kabay dahil matagal. So pupus ko lang muna mga kabay. Pagkatapos ko linisin mga kabay, saka natin ikabit yung cylinder na bago tsaka yung connecting rod. So ayan mga kabay, natapos ko na po linisin. Ayan, malinis na po. So kakabit, i-assemble ko muna tong connecting rod nya mga kabay habang inaantay natin yung o-ring para dito. Ayan, may dalawang o-ring din po ito mga kabay. So pinakuha lang natin mga kabay. So i-assemble muna natin ito mga kabay. Ayan. So yung pag-assemble nito mga kabay, yun, walang kasamang pin. So tatanggalin na lang natin yung pin sa luma mga kabay. Para yun ang ikabit natin sa bago. Walang kasamang pin yung isang set ngayon eh. Sabi assembly tapos kulang. Ayan. Ito po ang hindi na isama. So ito lang din po yung kakabit natin. Hindi naman to sira mga kabay. Ayan. Yung pag-a-assemble nito mga kabay, ayan. Itong maliit na o-ring, lock lang po siya dito sa pin niya para hindi siya lalabas. Ayan. Pag nilagay nyo po itong connecting rod, ayan, pag ganyan po. Ayan. Tapos lalagay nyo yung pin. Ayan. Dito po sa may butas na yan. Pag ganyan. Ayan. So, yan. Okay na mga kabay. Pero para hindi lang lalabas yung pin, lalagay natin yung o-ring. Yan. Para hindi po lalabas yung pin niya. Ito. Tapos yung ring mga kabay, ito. Nandito pala yung pin sa bulok. Ayun o. Nandito yung pin na bago. So kulang lang siya ng isang ring para dito sa striker. Ayan. So kukunin ko ulit sa baba mga kabay. Hindi sinamahan eh. So yan na mga kabay, kakabit ko na po yung piston ring nya. Ayan. Ikakabit na po natin ang kanyang piston ring. So yan na mga kabay, nakabit na po natin. So ang next mga kabay, yung dalawang o-ring. Ito pala yung luma mga kabay, oh, nakakabit dito. So
So ito po yung bago mga kabay. Ayan, bilog na bilog pa siya. So kakabit po natin mga kabay. Tingnan natin kung parehas pa talaga. Ayan, parehas. Yeah. Medyo may katigasan lang ito mga kabay dahil makapal. Pero pag nakapasok naman yan mga kabay, ay yan, ayos na po yan. Goods na po yan mga kabay. Yan. Kailangan nyo siyang ilapat maigi mga kabay para pantay yan. Sa kabila, yan. Itong kabila madali lang ikabit dahil mababaw lang. Ay, tama. Mababaw lang. Yan. So didiin mo lang siya mga kabay para magpantay po yung o-ring. Ayan. So ayan, okay na mga kabay. So ang sunod, i-assemble na po natin ito. Ito po. So ipapasok po yan natin dito sa pagganon po yan mga kabay. Ayan po ang tamang pagkabit niyan mga kabay. Tama ba? So timbala. Okay. So yan mga kabay, nakabit ko na po. Nasa loob na po yung striker niya. So isasara na po natin yan mga kabay. Yan. Hindi naman niya magkabaliktad mga kabay dahil meron po siyang palatandaan sa gilid. Tapos ang next ay yung allen screw mga kabay. Kakabit na po natin. Ito po yun mga kabay, 6 na piraso. Yan. So dito po yung lahat mga kabay. Yan. Alin na yan. Yan. Tapos ito po yung panglock niya. So yan mga kabay. Okay na po. So binaliktad ko na lang pagkabit mga kabay yung allen screw. Dahil yung nut natin mga kabay na nabili is parang maliit yung size sa outside niya, diameter. Ayan, okay naman yung sa ano, hindi siya kakapit dito sa tenga. Kaya binaliktad ko po. Nandito po yung nut natin. Dapat yung allen nandito, tapos dito yung nut. Ngayon binaliktad ko para mahigpitan. Kasi pag dito hindi mahigpitan. So yan lang mga kabay. Ayan, ay kabit ko na. So tabi muna natin yan mga kabay. Yung ring nung striker mga kabay, ayan, kinabit ko na rin. Ito yung bagong cylinder. So ikakabit na po natin ito mga kabay. Ikakabit na po natin ang kanyang connecting rod. Ayan. Pagkabit ito mga kabay, ganyan lang po, ayan. Susuksok mo lang naman yan mga kabay, ayan. Ganun po ang porma niyan, ayan. Oh. Tapos meron siyang allen screw. Ayan mga kabay, ito. Ito po yung lock nung connecting rod. Ayan. So diyan po natin yan i-screw, i-screw, ayan. Pero allen din po yan mga kabay. Para po matibay yung pagka, sana ba yun? Wala na. Ayun. So yan mga kabay, hindi lang natin maipakita gaano dahil nasa ilalim. So kakalangan lang natin ng bakal yan mga kabay bago natin higpitan. Ayan. Kailangan lang ng bakal para po mahigpitan siya. So higpitan na po natin mga kabay. Ito lang po yung gamit kong panghigpit. Mano-mano. Ayan.
Okay. So yun na po yung itsura niyan mga kabay, oh. Yan. Tapos, syempre, lalagyan po natin muna ng grasa yan mga kabay. Bago natin ilagay yung cylinder. Lagyan muna natin ng grasa yung connecting rod. So yan mga kabay, nailagay ko na po. Yun. Ilagay na natin yung striker mga kabay. So ang sunod niyan dito na sa may kanyang connecting rod. Ayan. So ang next mga kabay dito na. Ayan, kakabit na po natin dito. Yun. Yan. So yan po yung forma niyan mga kabay. Yung may mga butas-butas sa taas po yan. Yan. So ikot-ikotin lang natin ito mga kabay, yung armature, para sumakto siya at pumisto siya sa kanyang kinalalagyan. Yan. So ang sunod yan mga kabay, yung eto po. Kakabit na po natin ito. So wala na bang naiwan ay yung ano, muntik na makalimutan na. Yan, naka-slip niya mga kabay, dito po yan sa ibabaw nakakabit. Yan, dito po. Yan. Tapos ito na mga kabay, lalagay na natin. Kaya lang, lagyan ulit natin grasa pala. Lapang grasa. So ayan mga kabay, okay na. So ilalagay na po natin yung kanyang ano, front housing. Ayan po. Tigas ah. Antigas. So yan na mga kabay. I-screw na po natin. Yan. So yan na mga kabay. Nahigpitan na po natin. So ang sunod dito mga kabay ay yung langis. Yan. Langis naman tsaka grasa pa rin mga kabay. Ayan. So maglalagay po tayo ng langis. Ayan, dito po mga kabay. Lalagyan po natin ng langis. Ayan. Siyempre yung grasa mga kabay. Ubus na po yung grasa ko, so binuksan ko na yung bago. Dahil kailangan to ng medyo madami-dami na grasa. Ayan. So okay na yun mga kabay. So yan mga kabay, tatakpan na po natin. Dahil meron na po siyang langis at grasa. So isasara na po natin ito mga kabay. Siguraduhin lang nating mahigpit na mahigpit.
Ayan. So okay na mga kabay. Ang sunod ay yung, syempre balik natin to. Handle yung panghuli mga kabay na ating ikakabit. So ayan. So ayan mga kabay, naikabit ko na po. So iti-testing na po natin yung hammer niya mga kabay. Ayan po. Bigat. Ayan, lakas. Ang lakas mga kabay. Ayan o. So yun mga kabay, natapos ko rin. Ang tagal. Halos isa't kalahating oras bago ko natapos mga kabay. So yan po yung ni-repair natin ngayon. Ayan. Bali ang pinalitan po dito mga kabay, ayan, yung handle niya bago po yan. Yung handle din niya sa likod bago din yan. Tapos yung cylinder na pinalitan mga kabay, ayan. Yan po yung cylinder na natuyuan. Ayan, naubusan ng langis. Tapos yung sana ba yun? Nawala na yung piston niya. Ayun. Ito po yung piston kit na pinalitan natin. Dito sa repair natin na 38867 number 65 mga kabay. So 16 kilos po yan mga kabay. Ang model yan mga kabay, dito 5 na ba yan? Dito 5961. Ayan. So yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po, subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.